Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig dito sa Sindak Short Stories. Just wanna share my experiences as well as the experiences of someone I know about the university na kung saan kami nag-aral. But please make my identity anonymous. Yung school po kasi namin, Sir Red, ay rectangular na may quadrangle sa gitna, which is puro grass and plants sa gilid. Sa katunayan, makailang beses na rin po ako nakadidinig ng mga kwento patungkol po sa second floor. At iyon nga po yung pinakakinatatakutan ng ibang students dahil yung eskwelahan po namin ay meron daw kasing dark history ng pagdadissect ng tao. Hindi po ako ganun ka-sure pero as far as I know ay isang bangkay lamang daw po ang hindi nakuha ng family nito and a lot of stories na narinig ko na magkakaiba-iba. Yung iba, sabi nila yung body daw ng corpse is nandoon na before pa maitayo yung building namin. While yung iba namang story ay dinadissect daw yung body nito ng mga medical students for their project daw. Pero isa doon ay hindi ko na alam kung totoo kasi parang haka-haka lang naman o gawa-gawa. Mayroon din naman kaming ibang nadidinig ng mga kwento mula sa aming mga higher years and lalong-lalo na mga empleyado na nagsasabing totoo daw iyon kasi na-experience din daw nila at nakita yung mismong entity. Doon sa second floor na iyon, ang may pinakamalakas na energy ng entity kasi 2 floor lang talaga yun dati and then recently lang nang natapos na yung building ay umabot na nga po ng 6th floor. Kaya doon sa ikalawang palapag, madalas magparamdam daw doon yung sinasabing entity and in particular sa nursing room. Ayoko pong sabihin yung name ng school dahil ayaw ko pong masira yung reputasyon ng eskwelahan namin. Lalong-lalo pa, napamahal talaga din ako sa eskwelahan namin ito. So back to the topic. Hindi lang second floor nagpaparamdam yung sinasabing entity sapagkat kamakailan ay meron na rin po kaming mga nadidinig na kwento na maging sa first floor din daw ay nagpaparamdam itong sinasabi nilang multo. There's this someone that I know na sinasabi isang buntis daw na babae ang gumagamit ng cubicle doon sa CR sa first floor and while she was inside the cubicle, meron daw po siyang nakitang baby na gumagapang sa ilalim ng door ng cubicle at tumitig pa daw sa kanya. Another story na narinig ko ay may isang girl na nagsi-CR sa second floor naman at nasa first cubicle din siya. When she heard na there's someone daw na pumasok sa restroom pero paglabas niya, wala naman daw ibang tao. The next story ay yung time na pumasok ng CR yung isang babae tapos ang bungad sa kanya ay isang girl na gumagamit ng salamin. At kapansin-pansin nga daw po na ang tanging suot lamang niya ay underwear. Wala naman din daw pong ginawang masama yung babae. She was just minding her own business. And then nung gumamit na nga din daw po ng salamin yung isang girl, itong babaeng namataan niya, nakasuot lamang ng underwear, para bang tinititigan daw po siya. Yung way na ang creepy to the point na kinilabutan na yung babae at nagmadali na din daw po siyang umalis sa CR. Para nga daw kasing may something strange doon sa babaeng naka-underwear lamang. Ito naman pong susunod, Sir Red, ay experience ng friend ko. According to her, she was just using the restroom sa 4th floor and then after some time, may narinig siyang kumatok sa cubicle kung saan siya umiihi. Pero wala siyang narinig na kahit na anong sound na may pumasok o kahit footsteps man lang
At kahit nga daw po anino Sir Red ay wala siyang namataan. Kaya doon siya natakot at simula noon ay hindi na siya gumamit ng CR sa 4th floor ng eskwelahan namin. Kadalasan sa lahat ng mga naipon kong kwentong ito Sir Red ay galing sa mga karanasan ng aking mga kaibigan and mostly sa CR talaga sila nakakaramdam kasi dun daw talaga malakas at pinakamadalas magparamdam yung entity. Hanggang dito na lamang po muna Sir Red. Hindi ko lang po masabi lahat ng detalye since hindi na po kaya ng energy ko to tell everything. Maraming salamat kung maisasama ito sa isang compilation and asahan po ninyo na may ibabahagi ko po ang ilan pa sa mga susunod ko pang kwento. Natatandaan ko pa po yung lahat ng mga ikwento sa akin Sir Red ng aking asawa. To be exact, siya po ay nag-aral sa UP Diliman at isa nga po sa mga pinag-stayhan niya ay yung isa sa mga na-feature na po ninyong dorm sa nasabing lugar. Meron daw po kasing pagkakataon na kapag siya ay natutulog tuwing gabi, palagi daw po siyang nagigising in the middle of the night dahil naroroon yung pakiramdam niya na meron daw pong nakatayo sa labas ng kanyang window. And after a while, kapag tititigan niya or titignan ang labas ng kanyang kwarto, lalong-lalo na doon sa bintana, ay wala naman daw pong kahit na sinong naroroon. Hanggang sa mas naging worse yung mga sumunod sapagkat ngayon ay hinahawakan na ang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa kanyang kwento, may isa din daw pong gabi nang magising daw po siya sa kalaliman nito sapagkat meron daw pong kumukuwit o kaya naman ay nangungulit sa kanyang shoulder. Yun bang parang makailang beses na pinipisil o kung hindi man daw po ay soft touch na para bang kinakalabit siya. Sa sobrang inis nga daw po niya Sir Red, pinagalitan tuloy niya yung roommate niya. Sinabi niya na i-stop yung ginagawa niyang pang-iinis dahil hindi daw po natutuwa yung asawa ko. Pero wala naman daw pong tugon na nadinig mula sa roommate niya. Dahil sa kaantukan ay hindi na rin daw po nagsalita pa yung asawa ko. Hanggang sa kinabukasan ay nagulat na lamang daw po siya dahil parang kararating lamang nung roommate niya. Doon pa lamang niya na-realize na kinagabihan pala ay wala siyang katabi. And to think na nagulat din yung kanyang kaibigan na roommate din po niya sa pag-akusa sa kanya ng asawa ko na siya yung nang-iistorbo sa asawa ko sa kanyang pagtulog. Pinatotohanan naman ng isang kabarkada nila na dun pala sa kabilang dorm na tulog yung roommate niya dahil nalasing na din daw po sila kinagabihan. Doon ay tinubuan talaga ng hilakbot yung asawa ko hanggang sa bigla na lamang nilang nilapitan at ikwento sa ikangay caretaker o lady resident na caretaker nung building nila ang lahat ng mga animoy kababalaghan na nangyayari. Nang mabanggit nga ng asawa ko doon sa lady resident or caretaker nung building ng dorm nila yung punto na palagi daw nagigising itong asawa ko in the middle of the night sa pakiramdam na laging parang may nakatingin sa kanya mula sa labas ng bintana ng dorm. Doon ay kinilabutan din daw po yung caretaker sapagkat alam niya na may naganap talaga sometime daw po nung 90s na isang magnanakaw ang binaril ng guard ng dorm at doon na nga daw po namatay sa tapat mismo ng bintana ng dorm ng asawa ko. At doon na nga din po nila talaga nalaman na maaaring ang nagpapakita o nararamdaman niyang tao sa labas ng bintana ay maaaring ito na nga. Meron din daw pong pagkakataon nang nag-prepare yung asawa ko sa kanyang class presentation na kung saan kailangan daw po niya ng mga flashcards. Dahil ginutom, lumabas daw po muna siya sa kwarto
at kumain daw muna sa hallway ng dorm. Hanggang sa pagbalik daw po niya, nagtataka siya kung nasaan na naroroon yung mga flashcards. Kulang na nga lang daw po Sir Red ay talagang ibaliktad niya yung buong kwarto niya para lamang daw po mahagilap itong mga nawawalang flashcards. Sinabi niya muli ito dun sa lady resident in charge ng building ng dorm at ito nga ang sinabi sa kanya. Maaari daw na siya ay pinaglalaruan ng mga duwende sa dorm sapagkat maaaring natitipuhan din daw siya ng mga ito. Ang sabi pa nga sa kanya, kausapin daw ng asawa ko yun bang mga ikangay duwende na naroroon sa dorm niya para at least ay hindi daw po siya paglaruan. Which ginawa nga naman talaga ng asawa ko. And then after that, napaawang na lamang daw ang kanyang bibig sapagkat naroroon ulit at muli niya nakita sa same exact place kung saan niya iniwan yung mga flashcards matapos lang talaga na kanyang kinausap ang mga duwende sa kanyang dorm. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.